Mga ka-sisters, andito ako ngayon sa kubo. Gagawin ko dito ay makikita ninyo yung mga mais na yan, na may nakalagay na plastic bottle. Ayan. Ginawa ko yan para hindi matuka ng manok. Kasi may mga manok tayo na makukulit na kahit yung mais natin ay nasa taas pa ay pilit nilang tinatalon para makuha nila yung bunga at kakainin. Kaya naisipan ko siyang lagyan ng plastic dahil yan pong mga mais na yan ay gagawin kong binhi. Ayan, kulay-pula yan na mais mga ka-sisters, para sa sunod na taon ay may pangtanim ulit tayo. Yan. Ganyan lang yan kaliit, pero marami na yan kapag naitanim na ang mga mais na yan na nakalagay sa plastic bottle. So anihin ko siya ngayon at i-stack dito rin sa kubo. May pagpalaki. Pag na, bakon. Hindi lang iwas sa manok yung mais para makain, kundi din sa daga. Ayan mga ka-sisters, ang ebidensya kapag hindi ko nilagyan ng plastic bottle ay ubos nila ng kain. Kawawa ang mais. Tingnan mo, natira pa, ay, isang piraso na lang. Yan Ayan, kailangan natin putol-putulin yung mga kinuhaan ng mais. Yung puno ng mais kailangan tanggalin.
guys, magluluto tayo ng pugita. Yan, ito yung ating pugita na 1 kilo siguro to lahat. Ang gagawin ko dito ay adobo sa gata. Yan. Yan. Lagyan natin siya ng asin kasi ilalamas natin ito sa asin para mawala yung kanyang dulas. Bago natin siya tadtadin ay kailangan muna natin tanggalin yung mga dulas-dulas sa pugita. Yan, ito na yun. Babanlawan na natin. Matanggal talaga yung pinakadulas niya para mas maganda siya hilayin. Tadtadin na natin. Bakit dyan kayo sa kalatian? Makagat nga kayo ng ahas dyan. Bahala ka mo. Di, mga manok kailang. Ay, sabi yun. Muna natin sa tuyo, suka, paminta. Yan, maraming paminta, mas masarap. Itong pugita ay nakuha ni Ambet sa spare fishing. Mana sa gabi. Binili natin at para makatikim na naman tayo ng adobo. Dagdagan tayo ng kunting mantika. Dagdagan lang pa. Kunti lang daw pero dagdagan pa. Ayan, magigisa ako ng sibuyas at bawang. Wala tayong luya. Dahil ito lang yung available na ingredients sa aking kusina. Ayan, palalambutin ko muna itong pugita bago natin gataan. Takpan. Yan, magagata tayo. Tapos kukunin lang natin yung unang gata at saka yun ang ilagay natin sa
ating pugita na inadubong gata. Ay mga ka-sisters, pinaiga ko siya sa sariling sabaw. Kasi yung pugita ay matubig. Kaya pag pinaiga mo siya sa sarili niyang sabaw, malambot yung texture ng pugita. So para maging malinamnam siya mga ka-sisters, ay lagyan natin siya ng unang gata. Ilagay natin yung sili kasi nga ang sili hindi ko hiniwa-hiwa dahil may mga bata tayong kakain. Yan. Ito ay ipakrima lang natin yung gata, saka natin siya pwede nang kainin. Lagyan pa natin ng asukal. Yan, lagyan natin ng asukal para manamis-namis yung ating gata. Dahil masarap yung asukal na pangtimpla sa ginataang pugita. Yan, timplado na yan mga ka-sisters. Ang ganda ng ulam natin, masarap. Para sa dinuga lang. Ang galangis-langis. May ano siya parang hindi mo mahalata na na pugita. Ayan mga ka-sisters, nakatapos na ako magluto ng pugita. Tapos si Han at saka si Aya ay pupunta na school. Yung pugita pa rin ang kanilang baon. Kasi masarap daw. Abaw. Si nanay pala ay nasa laot sa Sabiki. Kasama si Eric at saka si Milen. So kami lang muna ang kakain at pagdating pa ni nanay saka siya kakain. Maaga pa kasi nag-alis si nanay, madilim pa. So ayan, kain tayo at pray. Thank you Lord sa maraming pagpapala in Jesus name. Amen. Go. O sige. May pinirito kami na tulingan. Binigay rin ito ni Jean. Subuko ko to. Parang hindi lata na pugita na. Tandahan nga, baka magpunta sa puti inyong damit. Okay? Stop. Masarap. Naamoy nga ng kapitbahay natin to. Basta yung pugita ay nilaga ng mabuti, malambot. Kaya okay siya. Sabi ba? Dalawang gata. Malinamnam. Ang siya. Mabalong kaya. Udang plastic. Halo lang doon. Kaya ay halo din doon niya. Ilagay lang sa plastic. Kaya lang kaso makakatutok yun. Babay na talo kasi mag-awa. Punta na kasi sa school. Ayan, thank you so much mga ka-sisters. Masarap. Bye-bye. Ano oras ito? Kain pa.